dating sikat na sexy star na si Rosana Rosas ay narereklamo ng carnapping. Hiniram niyang sasakyan ng isang kaibigan sa halip na isauli, isinanla para sa iba. Ang detalye, panoorin. Buwan ng Hulyo nitong taon, nang kusang loob na ipahiram daw ni Eric, general manager ng isang radio station, ang kanyang sasakyan sa kaibigan si Jennifer Cruz Adriano, o mas kilala sa screen name na si Rosana Roses. Isang Mitsubishi Mirage 2014 model na kabibili pa lang daw ni Eric noong isang taon ang hiniram ng kaibigang si Osang. In good faith, kasi nga parang kaibigan ko talaga siya. Dahil meron akong isang sasakyan na hindi ko naman ginagamit. Ako na nga nag-offer nga. Gamitin mo muna kasi nakikita ko siya. Wala naman siyang sasakyan. Hindi inakala ni Eric na pagpahiram niya ang itong sasakyan sa aktres na magiging mitya na unti-unting pagkasira ng kanilang pagkakaibigan. Ayaw, sorry, for whatever reason. Hindi ko naman binibenta sa kanya. Since then, simula nang hiningin ko na sa kanya, pinubuha ko na, hindi na niya pinapark ko sa bahay niya. Pagdadahilan daw kasi ng aktres, may sakit daw siyang pinagdadaanan kaya hindi niya masikasong ibalik ang kanyang sasakyan. Pero nang lumaon, pinatutubos na raw sa kanya ni Osang ang kanyang sasakyan. Base sa text message, 10,000 raw unang hinihingi kapalit ng pagsauli ng auto ng biktima. Babalik ko sa iyo yung sasakyan sa text message niya. Babalik ko sa iyo yung sasakyan basta bigyan mo ko ng pera. Sinagot ko siya, bakit ka bibigyan ng pera? Anong karapatan tanungin mo ko ng pera? Kasi nagmurahan kami nga. Pero di raw natinag si Osang. Nito lamang Oktubre 8, isang text message ang muli niyang natanggap sa aktres. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Osang isinanla niya ang sasakyan ni Eric sa halagang 150,000 pesos. At kung nais niyang babawin kanyang auto, siya na ang tumubos nito. Hinabuti ng Bitag T3 na kunin ang panig ng aktres kaugnay na mabibigat na paratang sa kanya, pero tumanggi siyang humarap sa aming kamera. Ang kanyang text message maring niyang itinanggi ang paratang sa kanya. Sa halip hamon niya, handa niyang harapin ang anumang reklamo kaugnay nito sa tanggapan ng HPG o Highway Patrol Group. Sa kabila ng pagtanggi ni Osang, desidido ang biktima na sampahan siya ng kaso. Alam mo tol, tinawagan natin si Osang dito pero hindi sumasagot ng telepono. Pero may mga text messages din na pinadala si Osang. Pero ang text message na nabanggit na may sagot din ata na pinakita na lang natin sa TV. Pero yung hindi raw siya natatakot sa iyo. No. Hindi rin daw siya natatakot kay Tul Rafi. Lalo hindi siya natatakot kay Tulmon. At sa akin, baka matatakot. Ha? Ayaw niyang humarap hindi natin maipilit to. Ang utang ay dapat bayaran. Miss Osang, ma'am, baka pwede ho, isuli niya. Lalaki lang ho yan, yung istorya. Unless, ma'am, kung... Sinanla? Sinanla ho ninyo. Pinatutubos niya na. Hiniram lang ho natin ang tamang pamamaraan, ibalik ho natin yung hiniram ho natin. Wag ho kayo magagalit, ma'am. Alam ko namang re-rest pa kayo, magngangaw-ngaw kayo dyan. Pero ano magagawa natin, ma'am? May problema ho ito, inilapit ho sa amin, tutulungan ho namin. Ngayon, ginagawa ho namin ang trabaho namin, kaya sinasabi namin ho sa inyo, solid nyo na para hindi ho lumaki ang gulo. Unless kung gusto nyo talagang nasa dyaryo po kayo, sa TV at pag-uusapan ko yung ibang usapan na ito.